Sound check. Sound. Okay, salamat po. Tayo ho ay nagpapatuloy sa ating serye ng pag-aaral about the Decalogue or the Ten Commandments. Muli ho, welcome po sa bawat isa, maging sa ating mga kasama online. And I hope tayo ay unti-unting nakukumbinsi or talagang kumbinsido na talagang bilang iglesia sa Bagong Tipan, bilang mga Kristiyano, ay kailangan natin bigyan ng pansin ang 10 utos na binigay ng Panginoon sa atin. So tayo ho muna ay humingi ng tulong sa Diyos bago tayo mag-proceed sa atin hong pag-aaral. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat Panginoon sa iyong biyaya. Una sa lahat, O Diyos, sa kaligtasan, kami, Panginoon, ay iyong kinahabagan at binigay mo ang iyong bugtong na anak upang siya ang magbayad ng aming mga kasalanan. Salamat po sa katotohanan na ikaw ang kumilos sa amin, nagbukas ng aming mga puso at mga mata. Ikaw rin na naglapit sa amin kay Kristo, nagbigay sa amin ng pananampalataya upang kami ay manampalataya sa Kanya at maligtas. Purihin ka, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa aming inawit. We have the Bible, the 66 books, inspired, hindi nagkakamali, hindi kulang, supisyente para sa aming pananampalataya at pamumuhay. At nawa, tulungan mo kami na patuloy ang aming mga buhay ay iayon namin sa iyong mga katotohanan. At sa aming pag-aaral ngayon, O Diyos, ikaw po naman gumabay sa amin. Bigyan mo kami ng bukas na puso at isipan. Aming muling kinikilala ang katotohanan na hiwalay sa iyo, Panginoon, wala kaming magagawa. At anuman ang pag-aaral, Panginoon, kung hindi mo pagpapalain, ito, O Diyos, ay maaaring magpayabang lamang. Huwag mong tulutan, O Diyos, at tulungan mo po kami sa biyaya mo na mga karunungan o kaalaman na ito ay magpabanal sa amin. Patawad po sa aming mga pagkakasala. Ingatan mo kami, O Diyos, sa buong araw na ito, maging sa aming mga kapatiran na may iba't ibang kalagayan. Alam po namin, O Diyos, na ikaw ang perpektong nakakaalam at ikaw rin ang soberanong may hawak. Nawag gamitin mo po ito upang kami ay lalong lumapit sa iyo at lalong purihin ang iyong pangalan. At lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So tayo ho ay dumako sa ating pagre-review. Again, we are studying about the Ten Commandments and we've been reading through the Ten Commandments. And again, I commend kahapon na medyo nadigtik yung katotohanan at magandang katotohanan na magsaulo tayo ng salita ng Panginoon. We can never overestimate yung katotohanan na meron tayong mga sauladong salita ng Diyos. I for one, can testify. Maaaring hindi mo alam yung chapter or verse. Maaaring hindi mo alam yung buong talata, word for word. But you can go back. All things work together for good. You can go back kahapon sa ating pangangaral. Christ is all and in all. Hindi mo kayang sabihin na Colossians 3:11, hindi mo kayang i-recite yung buo, but yung mga katotohanan na yon na natatanim sa atin ay napakalaking halaga. That means, ang point that I'm trying to say is, magandang ating kabisuduhin ang 10 utos ng Panginoon. Well, basahin natin. Ito ay sinimulan sa pagsasambit ng Diyos ng katotohanan na and God spake all these words saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Commandment number 1, thou shalt have no other gods before me. Commandment number 2, thou shalt not make unto thee any graven image. Siguro babasahin na lang natin yung pinaka-summary niya. Then commandment number 3, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Commandment number 4, remember the Sabbath day to keep it holy. Commandment number 5, honor thy father and thy mother. Commandment number 6, thou shalt not kill or thou shalt not commit murder. Commandment number 7, thou shalt not commit adultery. Commandment number 8, thou shalt not steal. Commandment number 9, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Or modernly translated, thou shalt not lie, any falsehood. Commandment number 10, thou shalt not covet. Wag mong imbutin ang hindi para sa iyo. Now, bakit natin kailangan pag-aralan ang 10 utos ng Panginoon? We can give more reasons, pero specify natin ang 5. Because there is much ignorance of God's law. Again, hindi lamang sa labas ng church, even in the church, ay merong malaking pagiging kakulangan ng kaalaman ng mga kautusan ng Panginoon. Number 2, there is much immorality around us. And sad to say, even in the community na nagpo-profess ng Christianity, there is much
immorality. Maraming kasalanan na nangyayari sa paligid natin. Kahapon ay binigyan natin ng pansin na the very culture na ating ginagalawan, Hollywood and many mga Western cultures ay nakabase ang mga entertainment nila, marami, sa immoralidad. So let us be very watchful. Number 3, we are Christians and are called to love God. And the point that we made is loving God and obeying His commandments are inseparable. Actually, pag binasa natin ang Biblia, ang pangunahing paraan ng ating pag-express ng pagmamahal natin sa Diyos ay sa pamamagitan ng pagtupad sa Kanyang mga kautusan. Number 4, to combat error. Kailangan nating matutunan, kailangan nating pag-aralan ng salita ng Diyos dahil maraming mga maling katuruan o kaisipan na nasa paligid. Again, isang sikat na example ay yung antinomianism, meaning ito ay paniniwala na against the law. Anti, against, nomos, words or law, against law. Ito ay mga taong tumatangan na wala na, hindi na kailangang sundin. Wala na sa ilalim ng, hindi na bounded ng kautusan ang mga Kristiyano sa bagong tipan. Number 5, to be more effective in evangelism. Again, ang sabi ni Apostol Pablo, the law is our schoolmaster to bring us to Christ that we might be justified by faith. So again, ang naglagay, ang nagdisenyo sa kautusan para maging tagapagturo ng mga tao kay Kristo ay ang Diyos mismo. And napakadaming mga nangyayaring soul-winning clinics, soul-winning classes, but they neglect the law. So muli, to be more effective in evangelism, ito ay dinisenyo at ibinigay sa atin ng Panginoon. So dapat talaga natin itong bigyan ng pansin. Now, sinamarize ni Kristo ang 10 utos sa 2. And dito ay pamilyar tayo. Nung may nagtanong kay Jesus, ano ba ang pinakadakila sa kautusan? Ang sagot niya sa verse 37, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. At hindi tumigil dun si Jesus, sinundan niya agad, and the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. At napakaganda na, Brother Paul, hindi naman tinanong kay Jesus, isinunod niya agad, because again, these two are inseparable. Hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo ang Diyos, pero hindi mo mahal ang yung neighbor. Pero hindi automatically na mahal mo yung neighbor mo ay mahal mo na rin ang Panginoon. So muli, narito, napakahalaga. At kung bubuo din ito, the 10 Commandments can be reduced to 2 very simple, direct, and clear commands to love God and to love your neighbor. Again, pag tinignan natin, if you love God, you will not worship other gods. If you love God, you will not use His name in vain. If you love your neighbor, hindi mo siya dadayain, hindi mo siya lulukuhin. If you love your neighbor, you will not murder him or her. So muli, nanggagaling ito, nag-uugat ito sa pagmamahal. Now, God gave His law for our good. Muli, ang unang temptation na ginawa ni Satanas kay Adam and kay Eve is to portray na ang Diyos ay killjoy. Nang layunin ng Diyos ay limitahan. Again, ang sabi ni Satanas kay Eva, well, hindi naman kayo mamamatay. Kasi alam ng Diyos, sa pagkinain niyo yan, mabubuksan ng inyong mga mata at malalaman niyo ang tama at mali at magiging kayong parang mga Diyos. So, God is preventing you to obtain this something very wonderful. Na ang portrayal ay ang mga utos o kautusan ng Diyos, ang mga batas ng Diyos ay pangpigil, nagkakait sa atin ng bagay na nagde-deprive sa atin. Yun yung word na hinahanap ko, nagde-deprive sa atin ng mga bagay na napakaganda sana. But no, God gave His law for our good. Ibinigay niya ang kanyang kautusan para sa ating ikakabuti. Deuteronomy 12 verse 28, Observe and hear all these words which I command thee, that it may go well with thee and with thy children after thee forever. Anong sabi? Obserbahan daw.
And yung word na observe ay hindi lang basta titigan at obserbahan, kung hindi ito ay sundin, ito'y gawin, ito'y ingatan. Observe and hear all these words which I command thee. Bakit daw? That it may go well with thee. Again, ang kautusan ng Panginoon ay binigay niya para sa ikabubuti natin. Hindi lang sa atin, and with thy children after thee forever, when thou doest that which is good and right in the sight of the Lord thy God. And again, it is not up to us na mag-determine or i-define what is good. Hindi tayo ang magde-define kung ano ang tama, ano ang mali. Ang definition, ang basihan, ang standard ay walang iba kung hindi ang Diyos, at ito sa pamamagitan ng kautusan ng Kanyang binigay. So basing on the commandments of God, we will be able to obey, to observe, to do good. And ang sabi ng Panginoon niya, that it may be well with us. Sa Deuteronomy chapter 4 verse 39, ang sabi, know therefore this day and consider it in thine heart, that the Lord, He is God in heaven above and upon the earth beneath. There is none else. Thou shalt keep therefore His statutes. Yung kanyang mga kautusan ay kailangang ingatan, sundin. And His commandments, which I command thee this day, that it may what? Go well with thee and with thy children after thee, and that thou mayest prolong thy days upon the earth, which the Lord thy God giveth thee forever. Now, alam natin na yan ay may touch ng kanyang covenant sa Israel, but nevertheless, the point is clear. Ang command o ang pagbibigay ng Diyos sa kanila ng kanyang commandments is for their good, for their well-being. So muli, anumang kaisipan, so tuwing may bumubulong sa atin na pag tayo nakaharap sa kautusan ng Diyos or anuman ang sitwasyon natin, at nahandon yung tukso na tayo ay sumuway sa kautusan ng Panginoon, nawa itong katotohanan ito ay magpaalala sa atin. No. God gave His commandments for us for our good. Kung dumarating ang tukso na narito ang tukso ng pita, ng laman, at narito ang kaisipan ng sanlibutan na ang gusto ng puso ay kailangang sundin. Kahit may asawa ka na, gusto ng puso ng iba. No! Ibinigay ng Diyos ang kanyang kautusan para sa ating ikakabuti. So note, the Ten Commandments are not mere rigid killjoy laws that God designed to make our lives burdensome and restricted, but are at its very core founded in love and for our good. Ang mga utos ng Diyos, particularly itong Decalogue, ay hindi para bang nasa langit ang Diyos at paano ko ba gagawing mahirap at hindi masaya ang buhay nila? No. Ito'y dinesign ng Diyos, ibinigay ng Panginoon para sa ating ikakabuti at dahil mahal niya tayo. If you remember, tayong mga magulang, isa sa mga bilin namin sa aming mga anak, pag mabisita kami doon sa mga biyanan ko, huwag kayong lalabas sa kalsada, huwag kayong lalabas sa kalsada. Bakit gusto lang naming i-restrict yung kanilang pag-enjoy ng paglalaro sa kalsada? No. Kailangan naming ingatan sila. It is for their good. Sabi nga ni Philip Ryken, the God who gave His commandments is a God of love, who wants us to love Him and to share His love with others. What a good point. He wants us to love Him. At itong pagmamahal natin sa Kanya ay masishare natin sa iba when we obey the next 5 to 10 commandments. So it's based on love and it is for our good. Isa sa mga bagay na pinoint out natin last Sunday, the law is personal. The law is personal. Because the law of God is based on Himself. Any attack on the law is an attack against God. So let us be very, very careful na atakihin ang mga kautusan ng Panginoon. Lalo na kung merong mga batas ng lupa na umaatake sa batas ng Diyos. It is an attack against God.
To worship other gods is to reject His sovereignty. To lie is an attack on His truthfulness. To covet is to deny God as our provider. To kill is an assault against His image in man. To commit adultery is to disregard His purity and faithfulness. Again, because ang kautusan nga ay refleksyon kung sino ang Diyos. At kapag ating dinidisobey ang mga kautusan ng Panginoon, ito ay personal na pag-atake sa Panginoon. So muli, I hope ito ay mas magbigay ng bigat sa atin. God will use this truth para paalalahanan tayo na, for example, mga estudyante, hindi lang kayo basta nangungopya. Kayo'y gumagawa ng isang bagay laban sa Panginoon. Pag sa mga empleyado, hindi lang kayo basta nag-undertime. Kayo ay gumagawa ng isang bagay laban sa Panginoon. And any and every sin, any and every breaking of the commandments of God is an attack against God. Now, last Sunday, tignan natin to, it will never pass away. God's law will never pass away. Of all the hundreds of imperatives, again, may nagbilang, more than 600 na mga imperatives sa lumang tipan. All of the imperatives of all the commandments of God na ibinigay sa bayang Israel, only the 10 commandments were written in stone by the hand of God Himself. It means, at maganda yung observation na sinabi ng isang theologian na it gives emphasis dito sa 10 utos. The 10 commandments are a reflection of God's eternal, perfect character, written by God Himself and set in stone. This implies the importance and duration of these commandments. Di ba may kasabihan, itaga mo yan sa bato. Ibig sabihin, hindi, yung tinagang bato, hindi na mawawala yun. Di ba na lang kung mawala yung bato? Pero handun na yun, hindi naghihilom yung tinaga sa bato. It impresses upon us yung permanence ng mga kautusan ng Panginoon. One important truth that shows the timelessness of the Decalogue or the Ten Commandments is that it is in effect even before God gave it to Moses. Hindi nagsimula na hindi magandang mag-murder nung dun lang sa Exodus 20. Even before that, in effect na ang mga kautusan na ito. Before the law was delivered at Mount Sinai, we find stories where God confronts and penalizes those who has broken these laws. Si Noah, yung anak ni Noah na si Ham, nag-show ng great dishonor sa kanyang ama, which is the breaking of the 5th commandment. Yung destruction ng Sodom and Gomorrah, again, shows God's hatred for homosexuality, which is a violation of the 7th commandment. God's rebuke and banishment of Cain, nung pinatay niya si Abel, because it's a reflection ng paglabag niya sa 6th commandment. In Exodus chapter 16, God gave instructions about manna. Again, sa mga Hudyo, doon sa ilang, wala pa ang Exodus 20. Ang sabi ng Panginoon, 6 days kayong mag-gather, at doon sa pang 6 days, dodoblehin nyo, kapag sa 7th day, hindi kayo magtitipon ng mana. And what is that? It's an echo, a shadow of the 4th commandment. So muli, in existence na, in effect na, ang mga bagay o mga kautusan na ito. And even pagans at that time showed adherence to some of these commandments. Ang sabi sa Romans chapter 2, yung mga pagano na walang kopya, wala silang salita ng Diyos. Pero do by nature the things contained in the law. Basahin na natin. Romans 2 verse 14, for when the Gentiles which have not the law, they don't have the scriptures, by nature the things contained in the law. Kaya, again, hindi ka mangha-mangha na may makikita tayong mga literatura, mga anong tawag dito? Mga inukit at mga artifacts na, for example, yung Code of Hammurabi, for example, yung mga kasulatan ni Confucius at iba pa. Bakit may sense ng morality ang tao kahit noon pa? Well, because they do by nature the things contained in the law, having not the law, are a law unto themselves. A translation, wala silang 10 commandments, wala silang mga nakasulat na kautusan ng Panginoon, pero meron silang kautusan. Which show the work of the law, what? Written in their hearts. Nakasulat ang kautusan ng Panginoon.
sa puso ng tao. Their conscience also bearing witness, and their thoughts the meanwhile accusing or excusing one another. And guess what? Nung tayo ay naligtas, hindi nawala ang kautusan ng Panginoon nakasulat sa ating mga puso. Kundi lalo pa tayo'y tinawag at binigyan ng kakayahan na sundin ito. So it's very much strange. Antinomianism is a very strange thing. At talagang ito ay lumalabas na pag-abuso sa biyaya ng Panginoon. Continuity of the law, the Ten Commandments are a reflection of God's eternal perfect character written by God Himself. Ito na sinabi natin kanina, set in stone. Sabi nga ni A.W. Pink, first, as the necessary and unchanging expression of God's rectitude or uprightness, its authority over all moral agents become inevitable. The character of God Himself must change before the law or the rule of His government could be revoked. Magre-revoke lamang, or let's say, marre-revise lamang ang mga kautusan ng Diyos kung may magbabago sa Diyos. Particularly itong Ten Commandments because it's a reflection of God's perfect character. For example, sa Amerika, ang daming nire-revise ng mga batas, tama? May mga ina-amend na mga batas dahil lalo na pag tinawag na progressive, nagbabago yung kultura ng mga tao at yun ang mahirap kapag ang basihan ng batas ay yung kultura ay napakahirap at napakabulay. Ang basihan ng batas ng Panginoon ay ang Panginoon mismo at the character of God Himself must change before the law could be revoked. Sabi ni Phil Ryken, do the Ten Commandments have any abiding relevance for Christians and the culture in which we live? Ang sagot ay yes, merong relevance. Once we understand the relationship between our Lord and His law, this question is easy to answer. Ano yung relationship between God and His law? His law reflects His character. Yes, God's law is still binding today. His standards has not changed any more than His character has changed. Again, it's echoing or saying the same thing. Hindi nagbabago ang kautusan ng Diyos kasi hindi nagbabago ang Diyos. Yung masama noon ay masama pa rin ngayon. Yung Diyos na galit sa kasalanan noon ay Diyos na galit pa rin sa kasalanan ngayon. Kaya yung Marcionism na pinromote nila Ed Lapis at mga tagapagturo niyang kasama, it's very, very wrong. Napaganda ng tanong, will there be a time that idolatry is permissible? Will there ever be a moment that misuse of God's name or murder is okay? Mayroon bang time na pwede yun? Na okay lang yun? Some in the Christian community deny that the law is still binding today to believers and unbelievers and the culture. Mayroon mga nagtuturo, again, lalo na sa mga mananampalataya, may nag-hold dito nga sa tinatawag na belief na antinomianism. Now, meron silang mga, as the cult does, maging yung mga kulto ay may mga ginagamit na mga talata. Ito ring mga nagsasabi na ang law ng Diyos ay not binding sa mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. Meron ding mga ginagamit na mga talata. The New Testament makes several statements that seem to set aside the Old Testament law. Yes, admittedly, pag binasa natin ang Bagong Tipan, may mga salita may mga salita sa salita ng Diyos na tila baga ang mga kautusan ng Diyos ay wala nang kapangyarihan sa atin, hindi na binding sa atin, hindi na tayo dapat sumunod o hindi na tayo obligadong sumunod dito. So tingnan lang natin For example, John chapter 1 verse 17. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. So sabihin na, we're not under Moses. Amen? We're under Jesus Christ. Romans 6 verse 14. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law. Oh, yan, malinaw, Brother Paul. Under the law pa ba tayo? Hindi na daw Not under the law na daw But under grace. Yes, sinabi ng Bible, we are not under the law but under grace. Pero hindi ibig sabihin yan yung ibig sabihin nila.
Galatians 3:24, wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ that we might be justified by faith. But after that faith is come, we are what? No longer under a schoolmaster. Nung dumating na daw ang pananampalataya, that means nung naligtas ka na, you're no longer under the schoolmaster. You're no longer under the law. Hindi mo kailangang sundin yung kautusan. Galatians 5:18, but if ye be led of the Spirit, ye are not under the law. So kung nasa iyo daw ang banal na Espiritu, at tinatahanan ka ng banal na Espiritu, pinangungunahan ka ng banal na Espiritu, ibig sabihin, Kristiyano ka, you're no longer under the law. Now, we will not tackle these verses here. Hindi ito yung time, hindi natin to, it will take a long time para isa-isahin ito, pero hindi ito yung punto natin ngayon. But we are just showing na merong mga naniniwala na ang 10 utos particularly ay obsolete and not binding on believers today. So para lang makita ho natin na hindi ito mga weirdong mga tao, merong ilan talaga na maaaring they are very much convinced ang ayon sa mga talata na ating binasa. Or, sadly, meron talagang mga umaabuso sa mga salita ng Diyos and they will knowingly pervert yung interpretation ng salita ng Diyos para ipangtakip sa kanilang mga personal na o makasalanan na hangarin. On the other hand, there are some verses that seems to teach otherwise. Meron din naman mga talata ng salita ng Panginoon nagtuturo na hindi ganoon. Tignan natin. Luke 16 verse 17, and it is easier for heaven and earth to pass than one tittle of the law to fail. Mas mainam at mas madali pa daw ang langit at lupa na mapugnaw at mawala kaysa isa man lang kudlit sa kautusan ng Panginoon ay pumalya. Matthew 5:17, think not, sabi ni Jesus, think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. So hindi daw winasak ni Kristo. Hindi inalis ni Kristo. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. Hanggang itong lahat ng ito ay maganap. Walang lilipas. 1 Corinthians 9:21, to them that are without law, as without law, being not without law to God, but under the law to Christ, that I might gain them that are without law. Again, merong mga walang kautusan. Sino yung mga walang kautusan? If you remember sa Romans chapter 2, yung mga Gentiles, wala silang kopya ng kautusan. At si Apostol Pablo, sabi niya, kapag nag-evangelize siya para ma-reach sila ng ebanghelyo, namumuhay siya sa kasama nila as one as without law to God, pero not really without law, but under the law to Christ. Nasa ilalim pa rin ng kautusan ni Kristo, that I might gain them that are without law. Romans 3:31, do we then make void the law through faith? Void na ba ang law through faith? Sabi ni Pablo, no, God forbid. Yea, we establish the law. No, the game is not the one with the most verses wins. Again, may mga doon sa side ng mga antinomians, doon sa side ng mga sasabing hindi na binding ang law, meron sila mga talata. Doon sa side ng mga nagsasabi na ang law, particular in Decalogue, ay binding pa rin, meron mga talata. Again, ang laro ay hindi padamihan ng verses. Okay? Hindi palakasan din ng boses. Bakit? The Bible has only one divine author. At sino yun? Walang iba kundi ang banal na spirito. At hindi ko kontrahin ng banal na spirito ang kanyang sarili. So, hindi pwedeng paglabanin. At merong mga ganun. Halimbawa, si James at saka si Pablo pinaglalaban. James chapter 2, faith without works is dead. Romans chapter 4, he that believeth without works is justified. At pinaglalaban nila. Hindi pwedeng paglabanin. Bakit? Meron lang iisang divine author. It's either both understanding are wrong or merong maling understanding somewhere. Now, ang isang magiging malaking tulong ho sa atin para maunawaan kung bakit ganun, Brother Paul?
Merong mga lengguwahe nga na hindi inabolish but inestablish pa. Pero merong mga words na wala na. We're no longer under the law. We're no longer under the schoolmaster when faith came. Paano natin maunawaan? Well, isang magiging malaking tulong ho sa atin ay pag naunawaan natin yung tinatawag na divisions of the law. Divisions of the law. Yung pagkakahati-hati, or another way of saying it, ay yung kategorya ng mga kautusan ng Panginoon. Sabi ni Ernest Risinger, it is of the utmost importance to discern the differences between the ceremonial law which pertain to the worship of Israel and prefigured Christ, the civil or judicial law which detailed the duties to Israel as a nation having their roots in the moral law, particularly in the second table, and the moral law by which the Creator governs the moral conduct of all creatures for all times. So nagets niyo ho, dito meron tatlong division. Meron tinatawag na ceremonial law na may kinalaman ito sa worship ng Israel, doon sa mga sacrifices. At ito ay nagpiprefigure kay Kristo. Ito yung shadows. Naunawaan nyo? Yung mga, for example, yung mga ginagawa sa templo, yung mga offerings, yung mga kautusan ng Diyos tungkol doon, ay prefigure ng parating na Kristo. So ito yung ceremonial law. And then meron din namang mga civil or judicial law, na ito yung nagbibigay ng detalye tungkol sa mga duties ng mga Hudyo as a nation. Paano gagana yung kanilang bayan bilang isang bayan? Paano sila pamumunuan? Anong batas ang pagbabasihan ng mga hari, ng mga hukom? Now, civil law and judicial law is based on or rooted from the moral law. Kahit pagbasahin niyo ho ang ano tawag dito? Constitution ng United States of America. Yung konstitusyon nila, karamihan sa mga batas ay based on the moral law of God. Bakit may mga batas na bawal ang murder? San galing yun? Based on the moral law of God. The second table, particularly, dahil yung second table is pertaining to our relationship horizontally, to our fellow men, to our neighbors. Now, so merong ceremonial law, merong civil law, meron namang ikatlong klase o kategorya, the moral law, which is the Decalogue, na ito by which the Creator governs the moral conduct of all creatures for all times. Ito yung nilagay ng Diyos sa puso ng mga tao. Ito yung kahit nasaan ang tao, Hudyo man siya o Hentil, itong kautusan na ito ay gumagana, nakasulat sa lahat ng tao. Now, the moral law finds its core expression in the Ten Commandments. Yun yung core expression ng moral law, which act as an enduring and just guideline for our relationships with God and with each other. Ito yung enduring guideline. Ito yung enduring na mga batas sa ating relasyon sa Diyos. Paano ka ba makikitungo sa Diyos? Again, meron bang time na pwede nang sumamba sa ibang Diyos-Diyosan? Meron kayang time na pwedeng gumawa ng images at sambahin ito? Walang time. Hindi noon hanggang ngayon, hanggang sa hinaharap, it is prohibited. Bawal. And then sa relationship natin sa isa't isa, meron bang time na allowable ang adultery? Meron bang time na dismissible ang pagsisinungaling? Hindi uubra. Again, these are enduring guidelines. Bakit? Dahil nire-reflect nito kung sino ang Diyos at ang Diyos ay hindi nagbabago. Now, pagdating sa civil law, again, civil law is the moral law applied to the nation. Yung mga batas, okay? Kung murder is prohibited, kailangan ng mga batas para ma-prevent ito. Okay? Lahat ba ng klase ng pagpatay ay bawal? For example, yung sundalo, nasa gera, pumatay siya. Gera eh. Pwede ba siya? At sa makuha niyo, ay tuturing ba yun ng murder?
Lahat ba ng uri ng pagkitil ng buhay ay masama? So, mangangailangan ng mga batas ng nasyon na application noong moral law. Civil law represented the legal principles that governed Israel as a nation under the guidance of God. Again, yung guidance ng Diyos na yun ay nahandun sa moral law, particularly yung second tablet. It included directives for engaging in warfare, limitations on land usage, regulations. Limitation on land usage, yung gaano katagal ka magtatanim, pinagpapahinga yung lupa. Saan nakabase yun? Sa fourth commandment. Limitation on land usage, regulations concerning debts. Yung pagdating sa mga utang, pagdating sa mga, for example, kung nagbabasa kayo ng Book of Proverbs, madalas dun sinasabi yung unjust weights are abomination to the Lord. Yung mga hindi, sa mga salita, yung may dayang timbangan. Bakit ayaw ng Diyos na may dayang timbangan? It's a violation ng utos ng Diyos, thou shalt not steal. Huwag ka magnanakaw. Again, and penalties for specific offenses against Israel's legal framework. May mga tawag dito, may mga punishments and penalties na kinakaharap. Depende. At hindi isang lahat death penalty. Merong iba't iba. So again, merong levels of punishment. Merong degrees na tinitignan. The civil law was expired or has expired. Ang civil law na ito sa bayang Israel ay expired na. Paliwanag natin. Anong reason? Because the church is not a state. The church is not a state. Ang church ay hindi bansa. Nakuha ba natin? Ang church ay church. Ang church ay hindi Israel. Nakuha niyo ho? At kailangan natin na maging malinaw sa bagay na ito. We have a king, yes, pero tayong hari, Jesus Christ, who reigns over a spiritual kingdom. Although the civil laws of the Old Testament provide principles that can guide nations and their governments, God's people are no longer required to follow those specific Old Testament civil laws. Yes, yung mga batas sa lumang tipan na pinatupad ng Diyos sa bayang Israel, which is yung delineation yun nung Ten Commandments, para may apply nila, ay pwedeng maging gabay ng mga bansa sa panahon natin ngayon. Ang mga tao ng Diyos, particularly sa Iglesia ng Panginoon, ay hindi na kinakailangang sundin ang Old Testament civil laws. For example, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan is punishable by capital punishment. Death yun. So should we go outside at sa ngalan ng civil law ng Old Testament, ay huhulihin natin yung mga tao na makikita natin na sumasamba sa mga rebulto, yumuyukod at naglilingkod. Nakuha niyo ba? Hindi po pwede. Mauubos tayo. Mauubos tayo. Today, the governance of God's people is directed within the church community. The church is not a state. The church is the church. At paano ang disiplina sa loob ng church? Nagbigay ang Panginoon ng church discipline. At ang steps ay, go and tell him, ayaw magsisi, magsama ka ng sasaksi, ayaw pa rin magsisi, tell it to the church, the whole church will call that person to repentance, ayaw pa rin magsisi, anong gagawin? Babatuhin natin hanggang mamatay. Ganun ba? Ganun ba yun? No, yun yung nasa Old Testament Tama ba? Kukuha tayo ng espada and we will slay them with the sword? Yun yung nasa lumang tipan Nakuha niyo? No. Anong binigay ng utos sa atin? We will
excommunicate. Aalisin siya sa lupon ng iglesia. Hindi siya kikilalanin bilang Kristiyano. So yun again, sana makita nyo maya-maya, which is based on moral law and has spiritual consequences rather than civil ones. Ang consequence ngayon ay hindi na civil, kundi ang consequence ay meron ng spiritual, and again, do sa fellowship sa iglesia. Matthew 18 verse 17 ang sabi, and if he shall neglect to hear them, tell it unto the church. But if he shall neglect to hear the church, let him be unto thee as an heathen man and a publican. Tuturing siyang hindi mananampalataya. So 1 Corinthians chapter 6 verse 1, merong skandalo na nangyari sa church. Dare any of you, having a matter against another, to go to law before the unjust and not before the saints? Kaya napakalaking issue kapag sa church nagdedemandahan ng mga Kristiyano. Ang sabi dito ni Apostol Pablo, verse 2, do ye not know that the saints shall judge the world? And if the world shall be judged by you, are ye unworthy to judge the smallest matters? Yung maliliit na bagay sa church, nagdedemandahan kayo? Ang puto, hindi ba gumagana ang church discipline? Wala bang mga espiritual sa inyo na nakakaalam ng katotohanan ng Panginoon para i-judge yung mga bagay-bagay between brethren? Now, baka mamaya may naglilikot ng katanungan sa kaisipan nyo. Yes, merong mga utos ang Diyos sa iglesia, at kapag yun ay nilabag, merong discipline na mangyayari sa church. Pero listen po, meron din namang batas ang lupa na kapag nilabag, for example, ito nangyayari talaga, sadly but true, yung pastor ay nang rape. Kailangan matupad ang church discipline. But the same time, nilabag niya yung utos ng Diyos sa iglesia, at the same time, meron siyang nilabag sa batas ng lupa. So mananagot siya sa iglesia, at hindi ang iglesia ang kukuha ng mga bato at ililibing siya sa mga bato na yun. Gagawin ng iglesia yung inutos ng Diyos sa iglesia. Ididisiplina siya. Pero hayaan natin yung inilagay ng Diyos, ng gobyerno, na may mga batas na i-render yung punishment para sa Kanya. Nakuha niyo ho? Sana makita niyo ho. Now, mamaya babalikan natin yan. Verse 5, 1 Corinthians chapter 6, I speak to your shame. Is it so that there is not a wise man among you? No, not one that shall be able to judge between his brethren. But brother goeth to law with brother, and that before the unbelievers. Madaling salita, nagiging kahiya-hiya ang church. Again, even to the smallest things, nagdedemandahan sila, nagbabaranggayan ang mga magkakapatiran sa Panginoon. So muli, mga kapatid, huwag niyo sanang pagkamalian. Merong mga bagay, lalo na kung may paglabag talaga sa batas ng lupa, na kailangang iharap. Dahil Romans 13, maliwanag, ang Diyos ang naglagay sa mga government officials and mga tagapagpatupad ng batas at tagapagpaingat, tagapagtanggol ng mga matuwid at tagapagparusa sa mga gumagawa ng masama. Ang Diyos ang naglagay nun. At hindi yun ino-overrule ng church discipline. But at the same time, hindi naman kinukuha ng church discipline yung gawain ng gobyerno. Nakuha niyo ho? Anong sabi ni Pablo sa Romans 13? Yung government beareth not the sword in vain. Kuha ho? Ang church ay walang espada. Ang espada ay binigay ng Diyos sa gobyerno. Anong meron sa church? Church discipline. At napakahirap, and sadly, sa Dark Ages, dun sa history ng Dark Ages, nung kinuha ng church ang espada, nung ang nagpapatupad ng mga batas ay ang Papa sa Roma, sa kasaysayan, ang daming pinapatay. Bakit? Dahil hinawakan ng quote-unquote church ang espada na hindi dapat.
So, titignan natin yan. Note, theonomy. Ano yung theonomy? Theonomy is Christian reconstruction. It's a movement within some conservative Christian circles. It advocates for the reconstruction of society based on biblical laws, particularly those found in the Old Testament. Merong theonomy, ang gusto nila na i-reconstruct ang gobyerno at ang i-adapt actually ay yung mga batas sa lumang tipan. So again, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, death penalty. Yung mga homosexuals, death penalty. Gusto nilang ganun ang ipatupad. Now, at the same time, meron naman din ang iba gusto na kaya dapat napakaganda na manatiling separate ang church and state. At napakadelikado kapag ang state ay nag-embrace ng state religion. Bakit? Kung ang state ay merong state religion, anything and everything that will go contrary sa state religion will be punished by the state. Kaya for example, si John Calvin, na isang theologian, na kilalang theologian, ay marami nag-aakusa kay John Calvin na si John Calvin daw ay nagpapatay. Hindi. May pumunta sa Geneva kung saan pastor si John Calvin at yung lalaking ngayon ay pumunta doon na may daladalang heresy. Ang problema, ang tagapagpatupad, may state religion sila doon sa Geneva. Therefore, pag kumontra ka sa doktrina ng state church, you will be punishable by the civil government. Anong ginawa? Kung tama ang alala ko, binigti o nilunod? Yung heretic. So muli, hindi ho ganun ang utos ng Panginoon sa atin. This is very dangerous. This is very dangerous. Kaya again, huwag na tayo lumayo. May mga example sa Middle East na merong state religion. Islam. Na therefore, pag nagpasok ka ng quote-unquote kontra sa Islam, ano mangyayari? Parurusahan ka ng gobyerno dahil merong state religion. Huwag natin pagkamalain, mga kapatid, maging ang quote-unquote Christianity, lalo na namayagpag ang naging state religion ng Roman Empire, ang Roman Catholic Church. Anything na kontra sa Roman Catholic Church, take note, anything na kontra sa Santo Papa. Kaya meron tinatawag na crusade, nagdeklara ang Santo Papa, ang kayang-kayang pakilusin ng Santo Papa ang mga armies. At ito ay naging napakalaking blight sa pangalan ng Kristyanismo. Kahit mga ngayon, kung magkakaroon tayo ng kausap na makakakausap kayo ng mga Muslim, isa yon sa madalas nilang isinasampal sa mukha ng mga Kristiyano. Na sa pangalan ng Kristyanismo, sa pangalan ni Jesus, ang mga sundalong Kristiyano noon ay pumatay ng napakarami. So, again, this is very dangerous. Now, pagdating sa ceremonial law, it's also obsolete. So, nakita natin, tatlo, moral law, it is enduring. Civil law, yung as applied to Israel, the state is obsolete. Ceremonial law is also obsolete. The ceremonial law has been rendered obsolete. It is no longer in effect. Bakit? This change occurs because all its regulations were meant to anticipate Jesus Christ. Yung mga ceremonial law sa lumang tipan, lahat ng ito ay nakaturo. Yung lahat ng utos sa mga hain, sa mga offerings, and so on, lahat ng ito ay nakaturo sa parating na kordero ng Diyos. At ngayon, nung dumating na si Kristo, hindi na kailangan yung yung mga anino na yon, yung mga shadows na yon. Sabi ng Hebrews 10 verse 1, "For the law having a shadow of good things to come, and not the very image of the things." Again, inferior yun. Yung mga ceremonial law sa lumang tipan, it's inferior. They are but shadows of good things to come. And it's not the very image. Can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the comers thereunto perfect. Ano ang reason bakit obsolete na ang ceremonial law? Because the Messiah has already come. Dumating na si Jesus. Bakit hindi tayo nag-aalay ng... Meron ba sa inyo may dalang baka ngayon? Meron ba kayo dalang baka?
Meron ba kayong dalang kalapate? O kaya meron ba kayong dalang kambing? O kaya tupa para sulugin natin mamaya? Sino meron dala? Pero Paul, baboy ang dala namin. Ulam mama. Hindi, bawal ang bawal. Bakit di natin ginagawa yung mga burnt offerings na yun? Kasi dumating na si Jesus. With Christ's self-offering as the ultimate atonement for sin, no further sacrifices are necessary. With Christ as our prophet, priest. Bakit wala na tayong mga priest na mamagitan sa tao at sa Diyos? Because we have one high priest, eternal high priest, our Lord Jesus Christ, who is seated at the right hand of God na mamagitan para sa atin. Huwag niyong pagkamalian, ang mga pastor ay hindi pamalit sa Old Testament priests. Hindi. Kung meron ng kaisipan ay ganun, iyon ay napakamali. Sangayon sa bagong tipan, all believers are priests. And we have one high priest. All believers are priests. Pwede tayong dumirekta, pwede tayong lumapit sa Panginoon. At yun ay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Warning, to persist in following the Old Testament ceremonies would imply a rejection of the adequacy of His sacrifice on the cross. Kaya kapag at dito natin makikita yung kakapusan, maging ng Roman Catholic Mass, yung mga priest nila, paano ka mapapatawad? Dadaan ka sa pari. Paano lahat ng gagawin, yung 7 sacraments, lahat dadaan sa pari. Hindi. So makikita natin na ang pagsusubok na i-reapply yung mga ceremonial laws na yon sa church is actually a sign of rejection ng pagiging sapat ng ginawa ni Kristo. Maaaring sabihin nila, kita nyo na, napaka-biblical namin, yung sacrifices, nagsasacrifice pa nga kami. Mukhang sounds good. But it's very unbiblical. So let me end here. Basahin natin yung sinabi ni Phil Ryken. The distinction between these 3 kinds of law, the moral, the civil, and the ceremonial, helps us understand what the New Testament teaches about God's law. The ceremonial law and the civil law were types and figures pointing forward to the cross and kingdom of Christ. Ang ganda ng pinunto niya. Yung ceremonial laws, nakaturo sa krus ni Kristo. Yung civil law, nakaturo sa pagdating na kaharian, yung kaharian ni Kristo. Now that He has come, they have been set aside, which is why the New Testament sometimes seems so dismissive of the law. Nakuha niyo ho? Kaya may mga, kagaya nung nabasa natin kanina, meron nga talaga mga talata sa bagong tipan na seemingly dismissive ito sa law ng Panginoon. Pero we must be careful and we must be observant. Anong law? Is it the civil law? Is it the ceremonial law? Or is it the moral law na dinidismiss nung mga talata na yun? Pag sinabi ng salita ng Panginoon, again, sa Galatians, for we are no longer under the schoolmaster. Since faith came, again, Galatians, ang sabi, for the law is our schoolmaster to bring us to Christ that we might be justified by faith. And since faith came, we are no longer under the schoolmaster. Ano yun? Wala na tayo sa ilalim ng moral law? Wala na tayo sa ilalim ng ceremonial law. Yes? Iyating gagawin yung mga pag-aalay. Bakit? Nananampalataya na tayo kay Jesus. We're no longer under the civil law. Again, we are not in the state of Israel. We are in the church. At hindi pinapatupad sa church yung mga civil law ng lumang tipan. So muli, napakahalaga na ma-distinguish natin ito. Now that He has come, they have been set aside, which is why the New Testament sometimes seems to so dismissive of the law. So isang magandang challenge when we are reading particularly ang bagong tipan at nakakabasa tayo ng mga talata na nagsasabing we're no longer under the law, where parang dinidismiss na ang mga kautusan ng Diyos. Isa sa mga kailangan ng seryoso at tapat na estudyante ng salita ng Diyos is to determine, is it the moral law? Is it the ceremonial law? Or is it the civil law
na sinasabi na hindi na tayo nasa ilalim nito. And then also, doon sa mga talata na sinasabing we are under Christ's law. Is it the ceremonial law, the civil law, or moral law? That will be very, very helpful sa pag-ating mga pag-aaral. With that, meron ho bang may tanong? Questions? Sa comments po, baka meron sa online. Wala naman? So kung wala ho, babasahin ko. Nag-text ko si Brother Boy, ang mga nandadaya knowingly and intentionally using the Bible, possible ba na tunay silang Kristiyano? Example, po, Malakay 3:10. Again, ang sabi ho ng salita ng Panginoon, ang ginawa ho kasing premise dito, knowingly. So they know that it is a false doctrine and they continue to teach it. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ang mahatol sa kanila. Ang pinanak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Kung nagpapatuloy sila sa kasalanan, again, ang premise ay they know that it is wrong, it is sinful. Ang salita ng Diyos nagsasabing, sa malamang sila ay hindi mga mananampalataya. Again, pwede bang mahulog sa kasalanan ng Kristiyano? Yes. Pwede bang mahulog sa matinding kasalanan ng Kristiyano? Opo. Pwede bang mahulog ang Kristiyano sa kasalanan ng, let's say, more or less, hindi tayo makakapagsabi ng specific time, pero yung pwede bang mahulog ang tao sa kasalanan? Yes. Ang Kristiyano sa kasalanan? Yes. Totoo siya Kristiyano at pwede siya mahulog sa kasalanan. Pero pag ang isang Kristiyano ay knowingly nagpapatuloy doon, napakamapanganib ang kanyang kalagayan. Higit sa malamang siya hindi tunay na mananampalataya. Literal ba na ang Diyos mismo ang nagsulat ng 10 utos? Again, hindi si Moses. Ang description ng sinabi ng Deuteronomy is written by the fingers of God. It doesn't mean na may daliring lumabas at nagsulat-sulat sa bato. But again, it's an anthropomorphic expression that it's written by, it is supernaturally. Now, hindi yun dahil hindi ko maalala ko eksakto yung may expression meron ng writing on the wall. Alam niyo expression na yan? Galing yun sa Biblia na may lumabas, may lumabas na salita na doon sa wall. So again, hindi yun imposible. So it's supernaturally written by God in those 2 tablets of stone. Next, grace giving should be more than 10%. Tama ba yun? Again, subukan ho nating ilimit doon sa scope ng ating paksa na pinag-aaralan. But just to answer the question, grace giving should be more than 10%. Tama ba yun? Wala ho. Walang binigay na porsyento sa bagong tipan. Actually, kung talagang grace giving, pupunta tayo sa 2 Corinthians sa ating pinag-aralan na kung saan ang mga taga-Macedonia ay nagbigay sacrificially. At sinabi ni Pablo, let this grace abound in you also. That's grace giving. Sacrificial. So walang porsyentong pinag-uusapan sa atin pagdating sa bagong tipan. So again, let me kung sakali ho sa mga susunod para lang din ho may sapat na time para i-deal yung mga questions particularly about our subject ay subukan nating limitahan ho doon. Baka meron? Sakali? So, may assignment ho tayo mga kapatid. Every time na may encounter natin sa bagong tipan, particularly yung mga verses na seemingly ang batas ay lumipas na, wala tayo sa ilalim ng kautusan, identify natin, is it the civil law, is it the moral law, or is it the ceremonial law? And it will be a great help sa atin. With that, tayo po ay manalangin. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat po sa iyong kautusan na ibinigay sa amin sapagkat ito, O Diyos, ay pagmamahal mo sa amin at ibinigay mo sa ikabubuti namin. Salamat, O Diyos, at nawa, bigyan mo kami ng puso na nandoon ng pagnanasa, na mahal namin ang iyong kautusan, na gusto naming sundin ang iyong kautusan, na meron kaming kagalakan sa pagsunod sa iyong mga kautusan. Tulungan mo nawa kami, Panginoon. Awatin mo kami sa
maling kultura na inilulublob kami o binibigay sa amin ng sanlibutan ito. Nawa, Panginoon, ay bigyan mo kami, Panginoon, as sabi ng mga awit na ang kautusan mo ay matamis pa sa pulot. Nawa, O Diyos, ito ang mangyari sa amin. Kami ay maging mga mananampalataya na nagmamahal. Gusto, may masidihing pagnanasa na masunod ang mga utos mo sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, sa aming Panginoong Jesus na siyang dumating, na finulfill niya, Panginoon, ang iyong kautusan. Salamat na sa pamamagitan niya ay meron kaming kaligtasan. At nawa, O Diyos, ikaw pong patuloy na mag-ingat sa amin, sa pagpapatuloy na aming gawain, maging sa aming time ng fellowship, maging ang pagsasaluhang pagkain, O Diyos, ay pagpalain mo para sa aming katawan. At ikaw pong patuloy na malawalhati. Muli, O Diyos, salamat po sa pagpapala at pag-iingat mo sa event kahapon. Salamat sa mga ginamit mo. At lahat ng ito, Panginoon, ay papuri sa iyo lamang. Dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. God bless po. Sadya ho muna naming hindi tinanggal yung mga designs dyan. Dahil gusto kong makita at ma-appreciate ng buong church yung ginawa at pinaghirapan ng ating mga young people. God bless po. Break time po tayo. 10:05, balik ho tayo para ho sa ating pagsamba.